pwede talaga magbigay at magbigay ng justice kung ano po ang state of the nation. Napaka-importante po ito dahil alam po natin ang mangyayari sa state of the nation ng ating Pangulo. Ito ba ay magiging puro pangako o drawing na naman? So, napaka-importante rin po na sana mapakinggan natin ang ibang sektor na magsasalita ngayong hapon na ito para maibigay nila ang tunay. Ito naman konting, anong tawag dito, patikim lang para po dun sa ating talagang State of the Nation address na gagawin po ng taong bayan. Maraming salamat po. Alam ko yung mga nandito, yung ating mga vloggers, ng ating media, maraming salamat sa inyo at alam kong kayo rin po ay talagang nagsasakripisyo para sa bayan. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po, Ms. B. Again, yung appetizer, galing sa sektor ng mga arkitekto, although I do not speak for a particular group. Pero ako naman, I welcome naman opposing views para talagang malaman natin kung ano ba talaga yung katayuan ng ating bansa. Bilang arkitekto, meron lang ako napansin ng mga programa ng Administrasyong Marcos na kapuna-puna. Una-una, in the midst of hunger and poverty, nirenovate nila halos buong Malacanang nasa Google naman yan, makikita niyo yung Lateran House kung paano nirenovate. Although I would say maganda naman ang pagka-renovate, but that is not the point. The point is, in the midst of hunger and poverty, ipaprioritize mo ba yun? That's one. Pero yun, personally, pinalulusot ko yun kasi gandang-ganda rin ako sa ginawa nila. Pero ang hindi ko matanggap, yung ginawa nilang Philippine International Exhibition Center sa CCP Complex. Actually, natalisod ko lang sa internet ko Pero yung pala, without our cognizance, meron pala silang ginagawa, may ginagawa pala silang 18 billion na Philippine International Exhibition Complex where there are 2 exhibition centers, stones throw away, literally. So, doon pa lang, di ba, red flag na yan. 18 billion ha. Kasi gusto kong tandaan ninyo yung cost kasi meron ako ipapaad sa inyo mamaya. So, 18 billion. So, parang yung gobyerno ngayon, parang merong Edifice Complex Part 2 Alam naman natin yung Edifice Complex Part 1, di ba, si Imelda Marcos. Yung pangalawang kapuna-puna is na yung nagkalat lately sa internet, yung kanilang panukalang magtatayo sila ng Taylor Swift concert type of concert na venue sa Clark na in the whopping amount of 32 billion. No? 32 billion. So, again, in the midst of poverty ito. Pero not only that, okay, si 32 billion, i-add mo si 18, di ba 50 yan? So, meron pala tayong 50 billion, right? Meron pala. Bakit nung humihingi si DA Secretary Laurel ng 40 billion to fund agriculture machinery, ang pera? At saka bakit sabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na ang pwede daw i-increase na budget ng DA is only a little over 1%? But my only point is, kaya naman palang pondohan yung isang stadium, bakit hindi kayang pondohan yung pang-food security? So, from an architect's point of view, while struggling to become an architect in the 70s,
tanda ako na, no? Bilib na bilib ako sa mga